kung tayo ay magpupuri sa Kanya. Amen! Handa na po ba kayo matikman yung blessing nyo? Amen. Palakpakan na naman natin ang Panginoon. Isa pong pagpuri yan, di po ba? Dapat po kapag nakakadinig tayo ng salita ng Diyos, napakatamis sa ating pandinig, napakasarap sa ating puso, at dapat po lalabas ang pagpupuri. Amen? Natural po dapat na lalabas sa isang anak ng Diyos ang pagpupuri, para pong paghinga, automatic. Amen? Point number 2, praising God is a lifestyle. Sabi ko kanina. Amen. Hindi po ito ginagawa lang sa pagtitipon-tipon natin, kung kayo natin sa Tuesday service, o sa Wednesday Bible study, o sa Sunday. Dapat po araw-araw, gabi-gabi. Parang kanta ni araw-araw, gabi-gabi, tayo ay magpuri. Amen. Naalala ko tuloy si Mr. Castello. Nabibless po kami tuwing nakikita namin siya na siya nagpupuri parati. Gusto niya kumanta. Last Wednesday po sa Bible study namin. Siya po nagsabi na hindi niyo ba ako pakakantahin. Hallelujah! Gusto niya magpuri. Amen. Kasi po ang Panginoon nasa kanya. Punong-puno po siya ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya gusto niyang ilabas yung mga katas na nanggagaling sa Panginoon. Amen! It's a lifestyle. Dapat po kung ano yung ginagawa natin dito. Sabi nga dito, tayo nagpupuri at work, inside the car, at home, in bed, or anywhere. Praise to the Lord brings the refreshing of the Lord's presence along with His power and anointing. In Psalm 34:1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually in my what? Mouth. Dapat po raw, continuous ang pagpupuri natin. At lumalabas sa ating bibig at hindi kung ano-anong lumalabas na hindi maganda. Kapag tayo nagugulat, lumalabas po ang tunay natin pagkatao. Alam niyo yung sabihin nun? Kapag may sumigaw, bumagsak, ay, kung ano-anong lumalabas sa bibig. Dapat po automatic, hallelujah, praise the Lord. Puro papuri. Amen? Wala yatang amen. Amen ba? Hallelujah. Praise is an expression of faith and declaration of victory. So kapag tayo nagpuri, automatic po, victory tayo. Automatic po. Kasi po nasa atin ang presensya ng Panginoon. Because the Father inhibits the praise of His people. Amen. Sabi dito sa Romans 8:28, it declares that we believe God is with us and is in control of the outcome of all our circumstances. Lahat po na nangyayari sa buhay natin kapag kayo ay nasa Panginoon na, kontrolado po ang buhay nyo. Yung mga tao po sa mundo, naniniwala po sila sa luck. Kaya po mapapansin nyo, hey buddy, good luck. Hey man, good luck. Kasi po wala silang kasiguruhan. Pero kapag kayo isang anak ng Diyos, sigurado, victory po kayo. Panalo tayo. Amen? Amen. Another palakpak na naman dapat yun. Hallelujah. Woo! Binuhin nyo, hindi na kayo matatakot ngayon. Kakaba-kaba kayo. Naku, magbibigay pala ng IOU si Governor Arnold Schwarzenegger. Baka maapektuhan yung namin, income namin. Magbabawas ng mga benepisyo ngayon ng state. Yung mga bakamundo lang po dapat ang nagwawari doon. Kapag kayo'y nasa Panginoon, the assurance is with you. Come on and give me praise. Hallelujah. Kontrolado po ng Panginoon ang buhay natin. He will not allow things that can hurt you. Amen? Hallelujah. Parang kulang pa rin yata yung paniniwala natin. Sige. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi rito in Hebrews 13:15, by Him, therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ngayon,
Napakarami sa atin na na-bless na po ng Panginoon. Napakarami sa atin na talagang nakita natin ang milagro. The special favor, the special touch of the Lord. Pero madali po tayo makalimo. Sapagkat konting problema lang, nakaluklok na tayo. Nakasimamo na tayo. Konting sitwasyon lang, nawawala na yung tiwala natin sa Kanya. Kaya po advice po sa Biblia, isulat niyo po lahat po ng blessing na binigay ng Panginoon. Magmula nung kayo nagkaisip. Pag sinulat siguro po ninyo, isang libro ang mabubuo niyo. Kung tutuusin, yung the day that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, araw-araw po milagro. Araw-araw po blessing. Sapagkat ginagamit kayo ng Panginoon. Sino lang ang pwede gamitin ng Panginoon? Ang makamundo ba? Yun lang po tumanggap sa Kanya. Amen? Amen. Many are called, few are chosen. You belong to those few that are blessed. Amen. By the Lord! Yes. Palakpakan natin ang matiga mo. Yeah. Ayan, dapat itong topic natin, punong-puno ng pagpupuri. Bawat may sasabihin ng Panginoon sa inyo, bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Sabi nga nila, the more you praise God, the more He will bless you. Hindi po yan gagawin nating timbangan, pero automatic yan po eh. Automatic dapat lumalabas sa puso natin, sa bunganga natin, sa lips natin, ang pagpupuri. Kaya magiging automatic din ang paglabas na pagpapala ng Panginoon. Amen. Amen! Praise, and third point, last point, praise sends the enemy running. Ito yung sinabi ko kanina, parang impis po yan. Nagtatakbuhan pag sumindi yung ilaw sapagkat tayo po ay maliwanag na maliwanag sa mata ng mundo. Amen? Lalo na sa ating kaaway. Sapagkat ang Panginoon ay nasa sa atin. Amen? Sabi dito, since praise manifests God's presence, we also realize that praise repels the presence of the enemy.